Ryan, may mga insidente bang naitala ang mga otoridad kaugnay niyang iligal na presensya ng mga barko ng China sa WPS? June, kung matatandaan mo, noong nakaraan, kabilang yung mga Chinese vessel o Chinese Coast Guard vessel doon sa insidente sa Ayungin Shoal na nagbaba nung kanilang mga reef na humarang dito sa mga o lumapit doon sa BRT Sierra Madre at kabilang ng mga yan doon sa mga na-monitor ng Philippine Navy ditong nakalipas na buwan. Ayon sa Philippine Navy, 48 barko ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard ang na-monitor sa 4 na pangunahing maritime features sa West Philippine Sea nitong buwan ng Hulyo. Pinakamarami dyan, June, ang naitala sa Bajo de Masinloc na may 22 barko. 19 dyan ay Chinese Coast Guard vessel at 3 naman ang PLA Navy. Sinundan dyan sa Ayungin Shoal na may 14. 13 dyan ay Chinese Coast Guard vessel at may isang PLA Navy. Sa Pag-asa Island naman ay may 8, 5 ay CCG vessel at 3 ang PLA Navy vessel. At sa Escoda Shoal na may 4, 3 ang CCG at isang PLA Navy vessel. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bahagi ito ng patuloy na monitoring at radio challenge operation ng Philippine Navy upang mabantayan ang mga sasakyang dagat na pumapasok sa maritime domain ng bansa. Sa kabuuan, 20,000 o 20,749 na sasakyang dagat ang namonitor ng Philippine Navy noong Hulyo. Kabilang dito ang 3,071 domestic vessel at 17,678 foreign vessels. Mahigit 14,000 dyan sa mga barko ang tumugon sa Radio Challenge ng Philippine Navy, habang mahigit 6,000 naman ang hindi sumagot. Ayon sa Philippine Navy, pinapakita ng mga naitalang ito ang patuloy na tinatawag na ICAD o Illegal, Coercive, Aggressive at Deceptive Activities ng China sa West Philippine Sea. Mga aktibidad na ayon sa AFP ay humahamon sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas at pagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at pagpapalakas ng maritime domain awareness at pangangalaga sa soberanya at seguridad ng bansa sa West Philippine Sea. Diyan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.